Eto si Sabrina Duran Montero, isang kilalang TikToker sa Chile na ilang buwan bago siya kitilin sa gitna ng maliwanag na araw ay nasangkot sa isa sa pinakamapanganib na drug cartel sa bansa. Noong October 2023, kinitil si Sabrina sa timog-kanlurang bahagi ng Santiago matapos umano niyang magalit ang mga leader ng isang malupit na drug cartel dahil sa kanyang mga TikTok video. Ngunit ang trahedyang ito ay nagsimula pa noong May 2022. Sa panahong iyon, nagsagawa ng malawakang operasyon ang Investigative Police of Chile na nagresulta sa pagkakaaresto kay Sabrina at sa kanyang mga kapatid dahil sa pagkakasangkot nila sa isang sindikato ng ilegal na ipinagbabawal na kumikilos sa lungsod ng Padre Hurtado. Bukod sa pagiging TikTok personality, si Sabrina rin pala ang isa sa mga namumuno sa isang organisasyong sangkot sa bentahan, pamamahagi at koleksyon ng ilegal na pinagbabawal. Sa lugar ng La Pintana, nakikipagdigma ang kanilang grupo sa isa pang kriminal na sindikato. Dahil sa matinding labanan ng dalawang grupo, naging mapanganib ang dating tahimik na komunidad. Nabuhay ang mga residente sa takot dahil anumang oras ay maaaring sumiklab ang karahasan sa kahit saang sulok ng kanilang bayan. Dahil dito, naglunsad ang pamahalaan ng Chile ng isang malawakang operasyon laban sa mga kriminal na grupo. Mahigit 100 detective ang ipinakalat upang magsagawa ng sabay-sabay na pagsalakay sa iba't ibang kalye, bahay at pinaghihinala ang taguan ng mga sangkot sa droga. Habang sinusubukan ni Sabrina na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana sa likod ng kanyang pinagtataguan, agad siyang nahuli ng mga autoridad. Kalaunan ay sinampahan siya ng mga kasong may kaugnayan sa bentahan at distribusyon ng ilegal na pinagbabawal. Ngunit ang pagkakakulong niya ay tila naging unang hakbang patungo sa sarili niyang kamatayan. Habang nagsisilbi ng halos 3 taong sentensya, lalo pang sumikat si Sabrina sa TikTok. Nakakuha siya ng mahigit 610,000 followers gamit ang account na @Katrina Guzman na pinaniniwala ang hango sa apelyido ng kilalang drug lord na si El Chapo Guzman. Gumamit din siya ng iba pang pangalan tulad ng Linaa at TikTok Narco Queen na malinaw na tumutukoy sa kanyang buhay bilang drug trafficker. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtataka kung paano niya napanatiling aktibo ang kanyang TikTok account kahit nakakulong siya. Ngunit tila may sarili siyang paraan upang gawin ito. Hindi lang iyon. Sinubukan din niyang tumakas sa kulungan matapos basagin ang bintana sa ikatlong palapag at tumalon palabas. Ngunit nabigo ang kanyang plano at muli siyang naibalik sa loob ng bilangguan. Pagkalabas niya sa ilalim ng supervised probation, naging ganap siyang social media influencer. Madalas niyang ipakita sa kanyang mga video ang mamahaling alahas, designer na mga gamit at marangyang pamumuhay. Sa paningin ng maraming tao, tila masaya at matagumpay ang kanyang buhay. Pero ang hindi alam ng karamihan, batid ni Sabrina na isa na siyang target. Habang lalo siyang sumisikat, mas lalo ring ipinagdiriwang ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang dobleng pagkatao bilang isang narco queen at TikTok celebrity. Dahil dito, nabunyag din ang kanyang koneksyon sa mundo ng ilegal na pinagbabawal at naging inspirasyon pa ito sa ilang kabataang humanga sa kanyang marangyang pamumuhay. Dahil dito, hindi lamang siya naging target ng kanyang mga karibal at ng pamahalaan ng Chile, kundi maging ng ilang taong nasa sarili niyang organisasyon. Iisa lamang ang malinaw na naging konklusyon ng marami. Kailangang mawala si Sabrina Duran Montero. Noong araw ng insidente, papunta si Sabrina sa isang nail salon nang harangin siya ng 3 armadong hitman. Sa pilitan siyang pinalabas ng kanyang sasakyan bago paulit-ulit na atakihin. Ayon sa mga ulat, 8 beses siyang tinamaan ng bala. Nakuhanan pa ng isang saksi ang mismong pangyayari. Makikita sa video ang dating kumpiyansang si Sabrina habang nakahandusay sa kalsada at unti-unting nauubos dahil sa pinsala. Matapos ang pag-atake, tinangay ng mga salarin ang kanyang sasakyan at sinunog ito ilang milya ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Isinugod pa siya sa ospital sakay ng ambulansya. Ngunit dahil sa matinding pinsala, binawian siya ng buhay bago pa man makarating doon. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang naaresto kaugnay ng pagkitil kay Sabrina. Hindi rin matukoy ng pulisya ng Chile ang eksaktong motibo sa likod ng krimen. Posibleng isa lamang siya sa daan-daang biktima ng walang humpay na karahasan na dulot ng mga drug cartel at gang, isang realidad na madalas ay hindi na ipapakita ng buo sa media. Moit Moore. Noong May 21, 2019, nakaupo ang Indian TikTok star na si Moit Moore sa loob ng isang photocopy shop habang abala sa pag-scroll sa kanyang smartphone. Maya-maya lamang ay biglang pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng helmet.
Walang sabi-sabing bumunot ang mga ito ng sandata at paulit-ulit siyang inatake. Sa sobrang dami ng tama ng bala, maging ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nagkapira-piraso. Nang dumating ang mga pulis, isang nakagigimbal na eksena ang bumungad sa kanila. Ang trahedyang ito ay bunga ng dalawang bagay, ang kanyang kasikatan sa TikTok at ang kanyang koneksyon sa isa sa pinakamapanganib na gang sa India. 27 taong gulang si Moit at nagtatrabaho bilang isang gym instructor sa maliit na bayan ng Najafgarh, Delhi. Bukod dito, isa rin siyang sikat na TikToker na nakakuha ng mahigit 500,000 followers sa loob lamang ng 8 buwan. Para sa karamihan ng content creators, halos imposibleng maabot ang ganoong bilang ng followers sa napakaikling panahon. Ngunit para kay Moit, simula pa lamang iyon ng kanyang pagsikat. Noong April 3, 2019, pansamantalang ipinagbawal ng korte sa India ang paggamit ng TikTok dahil umano sa panganib na maidulot nito sa mga kabataang gumagamit ng app. Makalipas ang ilang linggo ay inalis din ang pagbabawal, ngunit may mga taong naniniwalang dapat nang wakasan ang masasamang impluensyang dulot ng Chinese-owned app na ito at nagsimula silang tumingin sa mga pinakasikat nitong influencers. Bagamat hindi naman talaga pasok si Moit sa mga kontrobersyal na personalidad, napakalaki ng kanyang impluensya sa mga kabataang Indian. Kilala siya bilang isang matapang na bad boy na may mabuting puso. At iyon din ang personalidad na ipinapakita niya sa totoong buhay. Sinisikap niyang gawing mas maganda ang bawat video kaysa sa nauna. Mas maraming emosyon, mas maraming aliw at mas maraming dahilan para panoorin siya. Sa isa niyang video, bumaba siya mula sa kanyang sasakyan at ibinigay ang mamahalin niyang sapatos sa isang lalaking walang tirahan matapos nitong masira ang tsinelas nito. Sa iba naman niyang mga content, kumakanta siya, sumasayaw, nagbibiro, at ipinapakita ang kanyang mahusay na pangangatawan na bunga ng matinding pag-eehersisyo. Patuloy niyang pinananatili ang kalidad ng kanyang mga video, kaya naman libu-libong tao ang regular na nanonood sa kanya. Dahil sa kanyang kasikatan, madalas na rin siyang makilala sa lansangan. Saan man siya magpunta sa Najafgarh o Dwarka, may mga taong humihiling ng selfie. Marami ring kabataang babae at lalaki ang gustong makasama sa kanyang mga video. Ngunit nagbago ang lahat nang masangkot siya sa isang mapanganib na alitan. Tinulungan ni Moit ang isang kaibigan na mag-invest ng humigit kumulang 30 lakh rupees sa isang ari-arian na ibinenta ng isang kilalang property dealer na si Mongo. Sa panlabas ay isa lamang siyang negosyante na may maraming lehitimong negosyo. Ngunit sa likod nito, isa pala siyang kilalang crime boss na maraming kaaway. Isa sa kanyang pinakamalaking kalaban ay isang drug lord na nagngangalang Dalal. Dahil sa matinding alitan, iniutos ni Dalal ang pagkitil kay Mongo upang tuluyang mapabagsak ang kanyang imperyo. Ngunit ang hindi niya alam, hindi pala si Mongo ang tunay na leader ng organisasyon. May isa pang mas mataas sa kanya, isang lalaking nagngangalang Pawani. Pagkakitil ni Mongo, si Pawani ang umako sa lahat ng kanyang negosyo, kabilang na ang mga legal na ari-arian. Isa sa mga property na yon ang inuupahan noon ni Moit at ng kanyang kaibigan. Nang dumating ang oras ng bayaran, nabigo si Moit na maibigay ang 30 lakh rupees na kanilang napagkasunduan. Mariing siningil siya ni Pawani, ngunit tumanggi siyang magbayad. Ayon kay Moit, si Mongo lamang ang kanyang pinagkakautangan, hindi si Pawani. Dahil sa pagtangging iyon, gumawa si Pawani ng isang nakamamatay na desisyon. Iniutos niya ang pagkitil kay Moit Moore. Isa sa mga lumahok sa krimen ay isang menor de edad na miyembro ng gang sa Delhi. Ayon sa mga ulat, matagal nang kinukulit ng binatilyo si Pawani upang tanggapin siya sa organisasyon. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siyang maging bahagi ng grupo. Bilang pagsubok sa kanyang katapatan, isinama siya ni Pawani sa isa pang armadong tauhan upang hanapin si Moit. Nang matuntun nila ang kanyang lokasyon, walang awang pinaulanan nila siya ng mahigit 100 bala. Naiwan ang isang napakaruming eksena na siya namang inabutan ng mga pulis pagdating sa lugar. Sa huli, naaresto ang menor de edad na sospek at sinampahan ng kasong first-degree murder. Samantala, agad namang tumakas si Pawani mula sa Delhi, batid na gagawin ng mga autoridad ang lahat upang siya ay madakip. Rodolfo Marquez. Si Rodolfo Marquez, na mas kilala rin bilang Fofo Marquez, ay isang kontrobersyal na social media influencer mula sa Mexico na may milyon-milyong followers sa iba't ibang platform. Ipinanganak siya noong July 15, 1997 at lumaki sa isang mayamang pamilya.
Bagamat kakaunti lamang ang impormasyong inilabas tungkol sa kanyang pamilya, pinaniniwalaang ang kanyang lolo ay nagsilbing personal chef ng ilang matataas na opisyal sa Mexico. Samantala, ang kanyang ama naman ay isa sa mga may-ari ng Total Gas stations bago ito pumanaw. Makikita rin sa kanyang social media na hindi siya nagkukulang sa yaman. Madalas siyang mag-post ng mga mamahaling sports car, mga gabi ng kasiyahan sa mga exclusive club kasama ang kanyang mga kaibigan, at isang marangyang pamumuhay na pangarap ng marami. Dahil sa mga content na ito, mabilis siyang nakilala sa social media at umabot sa mahigit 3 milyong followers sa Instagram. Kalaunan, nagpasya rin siyang pasukin ng TikTok kung saan nakabuo rin siya ng malaking fanbase. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagdami rin ng kanyang mga kritiko. Maraming tao ang gustong makita siyang bumagsak, ngunit tila wala siyang pakialam. Dahil sa sobrang tiwala sa sarili, naniwala siyang walang sino man ang kayang gumalaw sa kanya. Subalit nagbago ang lahat ng hindi niya sinasadyang mabangga, ang isa sa pinakamapanganib na kartel sa buong Mexico, ang Jalisco New Generation Cartel o mas kilala bilang CJNG. Kung pamilyar ka na sa mga kartel sa Mexico, malamang ay narinig mo na ang pangalang ito. Ngunit para sa mga unang beses pa lamang itong marinig, mahalagang malaman kung gaano kalupit ang grupong ito. Isa ang CJNG sa pinakamapanganib na organisasyong kriminal sa buong mundo. Kilala sila sa matinding karahasan, malawak na operasyon sa bentahan ng droga at walang habas na pagpatay sa sinumang humahadlang sa kanilang interes. Noong June 2009, nag-iwan ang grupo ng isang mensahe matapos nilang kitilin ang 3 lalaki at iwan ang mga katawan nito sa loob ng isang truck. Nakasulat sa mensahe, "Kami ang bagong grupo na lalaban sa mga kidnapping at extortion. Lalabanan namin ang mga ito sa bawat estado upang magkaroon ng mas malinis na Mexico." Noong una, inakala ng mga awtoridad sa Mexico na isa lamang itong maliit na grupo na bahagi ng mas malaking kartel. Ngunit hindi nagtagal ay ipinakita ng CJNG ang tunay nitong lakas. Bilang babala sa kanilang mga kalaban, kinitil nila ang 35 miyembro ng karibal na kartel at itinapon ang mga katawan nito sa tabi ng isang pangunahing highway sa Mexico. Sa likod ng organisasyong ito ay ang kilalang leader na si Nemesio Oseguera Cervantes o mas kilala bilang El Mencho. Dahil sa kanyang kalupitan, marami ang tumatawag sa kanya bilang demonyong nagkatawang tao. Ipinanganak siya noong July 17, 1966 sa isang simpleng pamilya ng mga magsasaka na may 6 na magkakapatid. Ngunit habang lumalaki, pinili niyang tahakin ang ibang landas, isang buhay na nakasandal sa iligal na ipinagbabawal, karahasan at pagkitil. Nagpunta rin siya sa Estados Unidos kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang mga kriminal na gawain, ngunit kalaunan ay na-deport siya pabalik sa Mexico matapos siyang masentensyahan dahil sa kasong may kaugnayan sa isang gang sa Texas. Pagbalik niya sa Mexico, sumali siya sa Milenio Cartel bilang isang asasin. Nang mabuwag ang grupong iyon, nakipagsanib puwersa siya sa sangay ng Sinaloa Cartel na pinamumunuan ni Ignacio Nacho Coronel. Doon niya pinamahalaan ang operasyon sa pingbabawal, pananalapi at mararahas na aktibidad ng grupo sa ilang estado ng Mexico. Pagkaraan ng ilang taon, tuluyan niyang inangkin ang malaking bahagi ng organisasyon at binigyan ito ng bagong pangalan, ang Cartel de Jalisco Nueva Generación o CJNG. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumaki ang kartel at naging isa sa pinakamapanganib na organisasyong kriminal sa buong mundo. Mayroon silang mga sandatang pang-militar, mga armored vehicle, at kagamitan na kung minsan ay napagkakamalan pang pag-aari ng mismong hukbo ng Mexico. Sa madaling salita, hindi sila grupong dapat binabalewala. Kaya ang tanong, ano ba ang ginawa ni Fofo Marquez upang magalit ang napakalakas na kartel na ito? Tulad ng maraming TikTok creator, araw-araw ding gumagawa ng content si Fofo upang aliwin ang kanyang mga followers. Ngunit noong July 7, 2002, gumawa siya ng isang video na nagdulot ng matinding kontrobersya. Dinala niya ang 3 mamahaling sasakyan at sadyang ipinarada ang mga ito sa gitna ng Matute-Remus Bridge sa Guadalajara, Mexico. Pagkatapos ay bumaba siya sa isa sa mga sasakyan at nagsimulang mag-video habang unti-unting humahaba ang trapikong nabuo sa likuran niya. Habang kinukunan ang eksena, buong yabang niyang sinabi, "Isinara namin ang tulay para lang sa amin. Gusto kong ipakita kung ano ang kayang gawin ng pera at kapangyarihan." Ipinagmalaki pa niyang sinadya niyang harangan ang tulay sa loob ng ilang minuto dahil gusto lamang niya itong gawin.
Habang patuloy na bumubusina ang mga naipit na motorista, sinabi pa niyang naisip niyang sumayaw ng TikTok sa gitna ng tulay habang hindi makadaan ang mga inosenteng tao. Nang i-upload niya ang video, mabilis itong nag-viral. Libo-libong netizens ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya sa kanyang ginawa. May isang gumagamit ng X, dating Twitter, na tinawag pa siyang isang walang utak na tao. Maging ang alkalde ng Guadalajara ay nagbanta na sasampahan siya ng kaso dahil sa kanyang ginawa. Hindi rin nagtagal, tuluyan nang naban ang kanyang TikTok account. Agad namang tinanggal ng TikTok ang naturang video sa loob lamang ng 48 hours at tuluyan nang nawalan ng access si Fofo sa kanyang account. Dahil hindi na siya makapaglabas ng pahayag sa TikTok, gumamit siya ng iba pang social media platform upang humingi ng paumanhin sa publiko. Inamin niyang mali ang kanyang ginawa at humingi ng tawad sa lahat ng naapektuhan ng kanyang irresponsableng asal. Tinanggap naman ng alkalde ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit may kapalit ito. Inutusan siyang magsagawa ng ilang oras na community service, kabilang ang paglilinis sa ilalim ng mismong tulay na kanyang hinarangan para lamang sa paggawa ng content. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos. Ngunit habang unti-unti nang humuhupa ang kontrobersya, may isa pang mas malaking problema ang naghihintay sa kanya. Doon na umano pumasok ang CJNG. Habang inaakala ng marami na tapos na ang issue, muli itong sumiklab matapos kumalat sa social media ang isang mensaheng ipinadala kay Fofo Marquez. Nagmula ito sa isang anonymous account na may pangalang Gente con la Nueva Generación, na sa Ingles ay nangangahulugang People with the New Generation. Nakasulat sa wikang Espanyol ang mensahe, ngunit ganito ang kabuuan ng nilalaman nito. Sa lahat ng mamamayan ng Guadalajara, kami ang Jalisco New Generation Cartel. Tulad ng alam ninyo, ang influencer na si Fofo Marquez ay naglakas loob na harangan ang daloy ng trapiko sa Matute Remus Bridge. Hindi namin pinapalampas ang ganitong klase ng asal. Hindi namin hahayaang makalusot ang taong ito. Kami ang may kontrol sa Jalisco at maging sa malaking bahagi ng Mexico. Huwag mong isipin na maaari kang pumunta sa Guadalajara at gawin ang anumang gusto mo. Kapag muli kang tumuntong dito, kahit ang pera mo ay hindi ka maililigtas sa amin. Hindi kailanman napatunayan kung sino talaga ang sumulat ng mensaheng iyon. Ngunit dahil sa reputasyon ng CJNG, maraming naniniwala na posibleng isa itong seryosong babala mula sa mga taong konektado sa organisasyon. Sa loob ng kartel, itinuturing ng maraming miyembro si El Mencho bilang isang leader na dapat katakutan at igalang. Kaya para sa kanila, ang ginawa ni Fofo sa isang lungsod na itinuturing nilang nasa ilalim ng kanilang impluwensya ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas. Isa rin itong direktang paglapastangan sa autoridad ni El Mencho. Bagamat napakayaman ni Fofo, may hangganan ang kayang abutin ng kanyang pera. At doon nagsisimula ang kapangyarihan ng CJNG. Ayon sa iba't ibang ulat, bilyon-bilyong dolyar ang kinikita ng organisasyon bawat taon at malawak ang impluwensya nito sa iba't ibang bahagi ng Mexico. Dahil dito, labis na natakot si Fofo. Alam niyang kung talagang gugustuhin ng kartel na siya ay patahimikin, halos walang sino man ang makapipigil dito. Nang kumalat ang naturang mensahe, sa kanya tuluyang naunawaan ang bigat ng kanyang sitwasyon. Batid niyang ang mga banta ng CJNG ay hindi basta biro lamang. Kaya agad siyang muling humingi ng tawad at umuwi sa mansyon ng kanyang pamilya upang doon magtago. Ngunit sapat nga ba ang isang malaking mansyon upang mailigtas siya? Nag-hire ang kanyang pamilya ng mga armadong security guard na nagbabantay sa kanya 24 na oras sa isang araw. Subalit kahit ganoon kahigpit ang seguridad, hindi pa rin siya naging kampante. Kilala ang CJNG sa kakayahang makalaban maging ang mga elite hitman at maging ang ilang unit ng militar ng Mexico. Kung kaya nilang gawin iyon, maliit lamang na hadlang ang pribadong security. Dahil sa matinding takot, halos ilang araw na hindi lumabas ng bahay si Fofo. Iniiwasan pa niyang lumapit sa mga bintana dahil nangangamba siyang baka may sniper na nakaabang sa kanya. Palagi rin siyang may dalang communication radio upang mabilis siyang makahingi ng tulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti siyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Ngunit ang isang video na ginawa niya para lamang sa kasikatan ay tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. At hanggang ngayon, dala pa rin niya ang anino ng pangyayaring iyon. Pero kung sa tingin mo ay matapang na ang ginawa ni Fofo, mas matindi pa ang susunod nating kwento. Illuminati 6. 6 na salita lamang ang sinabi ng TikToker na kilala sa username na Illuminati 6.
Ngunit sapat na ang mga ito upang magdulot ng matinding kontrobersya. Bago niya gawing private ang kanyang TikTok account, kilala si Illuminati 6 sa pagtanggap ng iba't ibang dare mula sa kanyang mga followers. Isang araw, may isang netizen na hinamon siyang insultuhin si El Mencho, ang pinuno ng isa sa pinakamapanganib na kartel sa Mexico, at ginawa nga niya. Sa video, nakasuot siya ng itim na t-shirt, punit-punit na itim na jeans, at may backpack sa likod. Habang nakasandal sa isang poste ng ilaw, direkta niyang ininsulto si El Mencho at nagbitiw ng mga mapanlait na salita. Hindi pa siya nagtapos doon. Binanggit din niya ang pangalan nina El Tata at El Chanito de Culiacan, dalawang kabataang social media personality na ayon sa mga ulat ay kinitil, matapos masangkot sa mga isyong may kaugnayan sa mga kartel. Sa huli, buong yabang pa niyang sinabi, "Immortal ako, hindi ninyo ako kayang galawin, may kasunduan ako sa demonyo, hindi ako natatakot kay El Mencho." Marami ang hindi makapaniwala sa kanyang katapangan. Nang kumalat ang video sa Reddit at X, dating Twitter, maraming netizen ang nag-akalang miyembro siya ng isang kartel dahil tila wala siyang anumang takot habang ipinapakita pa ang kanyang mukha sa kamera. Sunod-sunod ang mga komento ng mga tao. May nagsabing, "RIP in advance." Habang ang iba naman ay nagkomento ng, "Ganito ang tamang paraan para bigla kang mawala." Sa kabila ng ingay na dulot ng video, walang naging pampublikong tugon mula kay El Mencho o sa CJNG. Ayon sa ilang chismis sa internet, hindi raw nakatira sa Mexico ang naturang TikToker. Sa halip, sinasabing residente umano siya ng Richmond, California sa Estados Unidos. Kung totoo ito, mas magiging komplikado para sa CJNG ang direktang pagkilos laban sa kanya dahil mangangahulugan itong magsasagawa sila ng operasyon sa banyagang teritoryo. Kaya walang agarang nangyari. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, may hindi inaasahang pangyayari. Nag-upload muli ang binata ng panibagong video. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagyayabang. Sa halip, nanginginig ang kanyang boses habang humihingi ng tawad kay El Mencho. Sinabi niya na humihingi ako ng tawad sa mga sinabi ko. Wala ako sa tamang pag-iisip noon. Hindi ko naisip ang magiging kahihinatnan. Ginawa ko lang yon para dumami ang followers ko. Patawarin ninyo ako. Huwag ninyo akong kitilin. May pamilya rin ako katulad ninyo. Nagkamali lang ako. May problema rin ako sa pag-iisip. Patawad. Nagulat ang internet sa bigla niyang pagbabago ng ugali. Ilang araw lamang ang nakalipas ay matapang niyang hinahamon si El Mencho. Ngayon naman ay halos nagmamakaawa na siyang patawarin siya. Maraming netizens ang nagsimulang magtanong, may nagbanta ba talaga sa kanya ng palihim? O baka naman bigla lamang niyang naisip kung gaano kapanganib ang taong kanyang ininsulto. Hanggang ngayon, wala pa ring nakaalam kung ano talaga ang nangyari sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang TikTok account. May isa pang video niya na lumabas sa ibang account makalipas ang ilang linggo, ngunit matapos noon ay wala nang malinaw na impormasyon tungkol sa kanya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na sinapit ng TikToker na naglakas loob na hamunin ang isa sa pinakamapanganib na pangalan sa mundo ng mga kartel. At ikaw, sa tingin mo ba ay tahimik lamang siyang nawala o may mas malalim pang kwento sa likod ng kanyang pagkawala? Austina Oresti, mas maaga ngayong linggo, naglabas ng video ang Jalisco New Generation Cartel kung saan direkta nilang binantaan si Austina Oresti. Noong August 2021, napabilang ang TikToker at news presenter na si Austina Oresti sa listahan ng mga taong ikinagalit umano ng CJNG. Naging target siya ng makapangyarihang kartel matapos siyang akusahan ng grupo na may kinikilingan sa kanyang mga ulat at umano'y sumusuporta sa mga vigilante group sa Mexico. Bilang isang mamamahayag, madalas na nag-uulat si Austina tungkol sa mga isyong may kinalaman sa krimen at karahasan sa bansa. Sa kasalukuyan, ang kanyang TikTok account ay ginawa ng private. Lalong uminit ang sitwasyon nang maglabas ng isang nakakatakot na video ang CJNG. Sa naturang video, 6 na armadong lalaki na nakasuot ng itim at may dalang mga automatikong rifle ang makikitang nakatayo habang may isa pang lalaking nakaupo sa gitna. Ipinakilala ng lalaking iyon ang sarili bilang kinatawan umano ni El Mencho at direkta niyang ipinadala ang kanyang mensahe kay Austina Oresti. Ayon sa kanya, "Hindi ako laban sa kalayaan sa pamamahayag. Ang kinakalaban ko ay ang sino mang umaatake sa akin." Pagkatapos nito, sinabi pa niyang hahanapin at kikitilin nila si Austina dahil umano sa pagsira nito sa pangalan ng kanilang organisasyon.
Ayon sa panig ng CJNG, mali raw ang paglalarawan ni Ostina sa mga tinatawag na vigilante groups, habang ipinapakita umano ng mga grupong ito ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng mamamayan. Iginiit ng CJNG na isa rin lamang silang organisasyong sangkot sa bentahan ng ilegal na pinagbabawal. Ayon pa sa kanila, ang mga vigilante group ay umaatake sa iba't ibang kartel upang magmukhang mga bayani sa paningin ng pamahalaan ng Mexico. Ngunit sa realidad, pareho lamang daw silang nakikinabang sa ilegal na kalakalan ng pinagbabawal. Idinagdag pa ng grupo na ang klase ng mga armas at bala na ginagamit ng mga vigilante ay hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Para sa kanila, tanging isang kartel lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganoong kalalakas na armas. Dahil sa viral na pagbabanta, naging usapin ito sa buong Mexico. Mabilis namang kumilos ang pamahalaan. Nagbigay ng pahayag ang Pangulo ng Mexico noong panahong iyon at tiniyak sa publiko na walang sinuman, kabilang si Ostina Oresti, ang dapat matakot sa pagsasabi ng katotohanan. Ayon sa kanyang pahayag, responsibilidad ng pamahalaan na tiyaking walang mamamayang Meksikano ang matatakot o mababantaan ng sinuman. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang tagapagsalita ng Pangulo, kung saan sinabi niyang gagawin ng gobyerno ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga miyembro ng media na malayang ginagampanan ang kanilang trabaho. Kalaunan ay nagsalita rin si Ostina. Sinabi niyang nasa ilalim na siya ng proteksyon ng pamahalaan at hindi siya nagpapaapekto sa mga banta ng CJNG. Mula noon, nagpatuloy siya sa kanyang buhay at sa kanyang trabaho bilang mamamahayag. Hanggang sa kasalukuyan, wala namang naitalang pag-atake laban sa kanya. Posibleng nagpasya na lamang ang CJNG na huwag nang ituloy ang kanilang pagbabanta. Ngunit posible rin namang naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon. Walang nakaalam, isang bagay lamang ang malinaw. Napakahirap maging mamamahayag sa Mexico. Sa loob ng maraming taon, daan-daang journalists ang naging biktima ng karahasan mula sa iba't ibang kartel. Kaya para sa ilan, mahirap umasa ng lubusan na sapat ang proteksyon ng pamahalaan laban sa mga ganitong organisasyon. Sa ngayon, si Ostina Oresti ay isa sa iilang social media personalities na hayagang nakabangga ang isang makapangyarihang kartel at nanatiling ligtas. Kung mananatili ba itong ganoon sa mga susunod na taon, wala pang makapagsasabi. Ngunit isang aral ang malinaw sa lahat ng kwentong ito, ang pakikipagbanggaan sa isang Mexican cartel para lamang sa kasikatan o content ay isa sa pinakamapanganib na desisyong maaaring gawin ng sinuman.